Plano ng gobyerno ng Pilipinas na magtayo ng naval base sa loob ng 3,000 ektaryang FIVEDEC Industrial Estate sa Taguluhan, Misamis Oriental. Inihayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang plano kina Misamis Oriental Governor Peter Unabia at Representative Lorden Suan, 1st District, Cagayan de Oro, sa kanyang pagbisita sa Lumbia Air Base, isa sa mga pangunahing lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa United States. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagpaplano ang gobyerno ng Pilipinas na magtayo ng naval base sa loob ng 3,000 ektaryang Philippine Veterans Investment Development Corporation, FIVEDEC, Industrial Estate sa Taguluhan, Misamis Oriental. Sinabi ni Teodoro na ang pagtatayo ng naval base ay papondohan ng Pilipinas ng Office of the President ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng hepe ng depensa na ang base ay pamamahalaan ng Philippine Navy Fleet Command at magsisilbing sentro ng logistic para sa mga puwersang militar sa Mindanao. Sinabi ni Unabia na isa sa mga dahilan kung bakit nila pinili ang FIVEDEC Industrial Estate bilang magiging site ng naval base ay dahil sa magagandang kalsada nito patungo sa ibang mga probinsya sa Mindanao. Sinabi ni Teodoro na ang naval base ay maaaring umakma sa air operations sa Lumbia Air Base sakaling magkaroon ng anumang malalaking sakuna. Nag-inspection din sina Teodoro, Unabia, at Suan sa Lumbia Air Base na maglalaman ng mga eroplano at punong tanggapan ng 5th Philippine Air Force Fighter Wing. Ang base ay inaprubahan din bilang isang Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR, warehouse na inaasahang susuportahan ang mabilis na pag-deploy ng mahahalagang supply sa parehong field mission at HADR operations. Sinabi ni Teodoro na ang lahat ng construction sa Lumbia ay pinondohan ng gobyerno ng Pilipinas dahil hindi pa naibibigay ng gobyerno ng US ang ipinangakong $3.7 million para sa pagpapabuti ng base. Binigyang diin sa isang pahayag ni Department of National Defense Secretary Teodoro, na ang estratehikong kahalagahan ng Lumbia bilang isa sa mga pangunahing operating base ng bansa upang suportahan ang iba't ibang misyon ng AFP sa Mindanao. Dagdag nito, ang patuloy na pag-unlad ng pagbabatayan, bukod sa mga proyekto sa ilalim ng EDCA, ay nakikitang magpapahusay sa pagiging epektibo ng pagpapatakbo ng Lumbia Air Base, na nagbibigay daan dito upang mapaunlakan ang mga puwersa ng Air Reserve at magbigay ng mahalagang suporta sa mga operasyon ng HADR sa panahon ng mga emergency sa region ng Mindanao. Bukod sa magiging warehouse, nag-inspection din si Teodoro sa mga lokasyon ng 2 pang proyekto ng EDCA sa lugar. Samantala, nilagdaan ng Pilipinas at United Arab Emirates, UAE, ang isang Memorandum of Understanding, MOU, para palalimin ang kooperasyon sa paglipat ng energy. Ang MOU ay isa sa mga pangunahing kasunduan na naabot sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulo ng UAE na si Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa pagbisita ni Marcos sa Gulf State noong November 26. Sa isang pahayag noong katapusan ng linggo, sinabi ni Department of Energy, DOE, Secretary Rafael Lot Ilya na kasama sa MOU ang ilang bahagi ng pagtutulungan partikular sa renewable energy, liquefied natural gas bilang isang transition fuel, power generation, transmission, at distribution system, nuclear energy, kahusayan at konserbasyon, at mga alternatibong fuels at mga umuusbong na teknolohiya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pamumuno ng UAE sa mga makabagong solusyon sa energy kasama ang ambisyosong hangarin ng Pilipinas para sa seguridad at pagpapanatili ng energy,
Ang inisyatiba na ito ay may potensyal na baguhin hindi lamang ang mga industriya kundi pati na rin ang buhay ng milyon-milyong Pilipino, sabi ni Lot Ilya. Dinagdag niya na ang pakikipagtulungan ay may potensyal na suportahan ang pag-unlad ng landscape ng energy ng bansa sa pamamagitan ng pag-akit ng mga pamumuhunan, paglikha ng mga trabaho, at pagtataguyod ng paglipat ng makabagong teknolohiya upang palakasin ang lokal na kadalubhasaan. Ang kasunduan ay ginawang formal kasunod ng mga talakayan sa pagitan ni Lot Ilya at ng UAE Minister of Energy and Infrastructure si Hail Mohammed Farish Al Masraoui sa Abu Dhabi. Sabi ni Lot Ilya, ang aming dialog ay nagbigay diin sa pagpapaunlad ng makabuluhang pakikipagtulungan sa negosyo at pagpoposisyon sa Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa mga pamumuhunan ng Emirates sa mga kritikal na sektor ng energy kabilang ang pagbuo ng matatag na infrastruktura ng energy at pagsulong ng mga proyekto ng renewable energy. Kami ay nakatuon sa pagsusulong ng aming mga layunin sa energy, at ang pamumuno ng UAE sa mga makabagong solusyon sa energy ay naghahatid ng isang natatanging pagkakataon para sa Pilipinas na mapabilis ang paglipat nito sa isang mas malinis, mas napapanatiling hinaharap na energy. Isang kasunduan sa pagpapatupad sa isang kumpanyang pag-aari ng Estado ng UAE ay inaasahang lalagdaan sa January 2025, aniya. Noong October ng taong ito, nilagdaan ni Lot Ilya ang isang MOU sa Saudi Arabia, na nagpapatibay sa bilateral na ugnayan ng bansa sa sektor ng energy sa mga bansa sa gitnang silangan. Ang kasunduan ay sumasaklaw sa mga critical area tulad ng petrolyo, natural gas, refining, at petrochemicals, pati na rin ng kuryente, renewable energy, at mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang parehong mga bansa ay nakatuon sa pagpapahusay ng mga inisyatiba sa kahusayan ng enerhiya bilang bahagi ng kanilang magkasanib na pananaw para sa isang napapanatiling hinaharap. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Lot Ilya noong Oktubre na ang Pilipinas ay mangangailangan ng $500 billion halaga ng mga pamumuhunan upang makamit ang malaking paglipat sa clean energy, habang hinahangad nitong itaas ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa sa 35% sa 2030, at sa 50% sa 2050.